Dear Kuya Amboy, kilala si Joms ng lahat, mapalalaki o mapababae sa kanilang lugar. Isang kargodor si Joms, moreno ito at may tangkad na payweight. Nagtatrabaho si Joms kay Kuya Mar na isang byuda na nagbebenta ng karne sa palengke. Bata pa si Joms, nasa 19 pa lamang, at nagsisikap siya para sa kanyang sarili. Dahil wala na itong mga magulang at naninirahan na lamang siya sa kanyang lolo. Isang araw, napadpad ang kanilang mayor upang bumili ng karne para sa birthday ng kanyang asawa. Marami ang nahuhumaling sa itsura ng mayor dahil kahit 40 anyos na ito ay napaka-pogi pa rin. Malaki ang katawan nito, matangkad at ang daming nagsasabi na madami itong chicks. Pinagtitinginan siya ng mga babae sa palengke. Kasama nito ang 2 bodyguard. Napamangha ang mga tao dahil sa simple lang ang suot nito at makita mo ang laking bukol sa harap ng maong. "Paring Mar, andyan ka ba?" Habang nakatingin sa mga karning nakalapag sa mesa sa pwesto nila Kuya Mar. Sumagot itong si Joms. "Mayor, kayo po pala. Wala po si Kuya Mar. Nasa bahay po, may inaasikaso." Pagkatayo na Joms sa baba ng mesa, may inayos ito. Lumaki ang mata ni Mayor nang makita si Joms, pero hindi ito pinalata. Namangha siya sa itsura ng binata. Kumislot ang alaga nito sa loob ng shorts at buti napansin ni Joms. May pagkasilahis nga ang Mayor. Yan ang hindi alam ng karamihan dahil ayaw malaman ito ng asawa. Tago ang berdeng dugo nito at hindi mo mahalata dahil sa brusko nitong itsura at angas ng boses. Tiningnan ni Mayor ang binatilyo mula ulo hanggang paa. Natakam ang Mayor sa nakikita niya. Ganun ba? Bigyan mo nga ako nito at nito?" Sabi ni Mayor. Sabay abot nito ng pera. Inabot naman niya ang order ng Mayor, kasama na rin ang sukli. "Wag na bata, itabi mo lang yan para kay Paring Mar. Ano nga palang pangalan mo? Bakit ngayon lang kita nakita?" Pag-uusisa ni Mayor. "Si Joms po pala, Mayor. Bago lang po ako dito. Mga 4 na buwan po. Galing po akong probinsya." Sagot ng binatilyo. Ikaw ba yung magaling mag-basketball na tinutukoy ng asawa ko? Pogi mo naman palang bata ay. Joms," sabi ni Mayor. Kilala rin si Joms na magaling itong mag-basketball dahil sumali ito sa liga noong nakaraang buwan. Ngunit hindi nakadalaw si Mayor dahil nasa kabilang baryo ito na may ginagawang business. "Pasabi na lang na dumaan ako, Joms. Kung may oras ka, pumunta ka bukas para may pakilala kita sa misis ko. Idol ka nun eh," sambit ni Mayor. Nahihiya naman ang binatilyo sa mga puri ni Mayor, pero sumang-ayon ito sa imbitasyon ng Mayor. Habang palayo si Mayor, sinulyapan niya pa rin ang binatilyo. Namamangha siya sa porma nitong nakasando at bumabatak ang muscle nito na bagay lamang sa katawan nito. Kahit ganito lamang ang hanap buhay nito, ay nakita niya na makinis ito. Dumaan muna si Joms sa bahay ni Kuya Mar upang iabot ang pera dahil hindi rin nakabalik si Kuya Mar sa palengke kanina. Napansin ni Joms na may nakaparada na kotse sa bahay ni Kuya Mar. Mukhang may bisita ito. Sinilip niya ang kotse at wala itong tao sa loob. Kumatok siya sa pinto, ngunit walang sumasagot. Kumatok siya ulit. Wala pa rin sumasagot. Pagsilip niya sa bintana, nakabukas ang ilaw nito sa kusina. Nag-aantay na lamang siya sa labas dahil nakalak rin ang pintuan nito. Mga ilang minuto ay bumukas ang pintuan. Nabigla siya sa nakita niya. Si Mayor ito habang inaayos ang kwelyo at buhok. "Mayor, kayo po, bakit po kayo nandito?" Tanong ng binata. Nagulat naman itong si Mayor at hindi alam kung ano ang sasabihin.
Bata, andiyan ka pala. Ginulat mo naman ako. Sabay tawa nitong peke. Pagkatayo ng binata, nakita niya si Kuya Mar na nakatuwalya lamang at basang-basa ng pawis. Oh Joms, andyan ka pala. Nervyos nitong patanong. Nagtingina na lamang ang tatlo. Ito po pala ang pera. Aalis na po ako. Magandang gabi po pala, Mayor. Pagkalapag ng pera sa mesa, sa sala. Sige, salamat bata. Nga pala si Mayor. Mukhang nakilala mo na raw siya kanina. Utal nitong pagkasabi. Opo Kuya Mar. Sige, dito na po ako. Sagot ng binata. Sumabay ka na sa akin. Pagyaya ni Mayor sa binata. Huwag na po at baka nakakabala po ako. Sagot ni Joms. Naku, halika na. Sabay pasok nito sa kotse. Nagpaalam ang tatlo. Walang nagawa si Joms at pumasok ito sa side driver seat. Habang nagdadrive si Mayor, kinakausap nito ang binata. Kumusta ka na? Gusto mo pa bang mag-aral ulit? May scholarship program naman ako. Pwede kitang ipasok. Usisa ni Mayor. Naku po, nakakahiya naman Mayor. Pero gusto ko magpatuloy sa kolehiyo. Sa pasukan kaya po nagtatrabaho ko kay Kuya Mar. Sabi ng binata. Naku, huwag ka na maglala. Ako nang bahala sa'yo. Sabay himas gamit ang kanang kamay nito sa hita ng binata. Nagulat siya sa ginawa ng Mayor pero di niya binigyan ng mali siya ito. Naisip niya na baka malambing lamang ang Mayor. Mukha namang mabait ang Mayor at kaya wala siyang narinig na masasamang salita laban dito. Ilang taon ka na pala, Joms? Habang inihimas pa din ang hita ng binata. 19 pa lamang po. Sagot ni Joms. Bata ka pa pala. 40 na ako, Joms. Hindi balata. Patingin ang abs mo. Mukhang magandang katawan mo Utos ni Mayor. Hindi alam ni Joms kung gagawin niya ba o hindi. Hinawakan ni Mayor ang tiyan niya. Naramdaman niya ang abs nito. Malapandesal pala ito. Sabi ni Mayor. Sabay taas nitong sando. Namanga si Mayor sa abs ng binata. Hindi siya nagkamali na masarap talaga si Joms. Dahan-dahan nang bumubukol ang harapan ng short ni Mayor. Nahihiya ang binata sa ginagawa ng Mayor. Ngunit nagpaubaya na lamang siya. Itinaas ni Joms ang sando nito. Habang himas-himas ni Mayor ang tiyan papuntang chest niya. Nasasagi ni Mayor ang nipples ng binata. Nakikiliti si Joms sa pangyayari. Okay ka lang ba? Pasensya na. Namamangha lang ako sa katawan mo. Sambit ni Mayor. Ganda rin naman po ng katawan niyo Sabi ni Joms. Pumuputok ang muscle ni Mayor sa magkabilang sleeves niya. Bola mo naman bata. Patingin nga ako ng kilikili mo. Itaas mo. Utos ni Mayor sa binata. Nang itinaas na niya ito, pinark niya muna ang kotse sa gilid at pumwesto ang mukha nito sa kilikili ng binata. Inamoy niya ang mga ito. Ang bango. Sambit ni Mayor. Naguguluhan si Joms sa ginagawa ni Mayor. Napatanong siya sa sarili kung bakla ba si Mayor ngunit wala siyang lakas ng loob upang tanongin ito. Kinakabahan na siya sa ginagawa ng Mayor. May girlfriend ka na ba, Joms? Tanong sa kanya. Po, nasa probinsya po. Nag-aaral. Sagot naman ni Joms. Ninanakawan niya ng halik ang bata at lalong dinidiin ang labi nito sa binata. Hindi lumaban si Joms at gustong-gustong ialis ang labi nito sa Mayor. Naramdaman ni Mayor na ayaw ni Joms ang ginagawa niya. Pasensya ka na ulit. Pogi mo kasi. Sambit ni Mayor. Tila lalong naguguluhan ang binata. Sa brusko at lalaking umasta, itong si Mayor ay hinahalikan siya sa labi. Pagbaba ni Joms ng kotse, ipinaalala ni Mayor na pumunta siya sa birthday ng asawa nito bukas ng hapon.
Habang nasa kwarto na siya, iniisip niya ang ginagawa sa kanya ni Mayor. Ibang sensasyon ang naramdaman niya. Ibang-iba, hindi tulad sa babae. Tinawagan na lamang niya ang nobya sa cellphone at sumagot naman ito.